Kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Saksi, si Bea Pinla. Ito ang sumalubong sa mga barko ng PCG at BFAR na naghatid ng tulong sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. 5 meters! Binugahan sila ng water cannon ng China Coast Guard. Water cannon! Ayon sa PCG, 6 na CCG vessel kasama ang ilang maritime militia ang bumuntot sa BRP Cape San Agustin. Saka ito binugahan ng water cannon pasado alas 6 ng umaga. Pasado alas 7:30 hanggang bandang alas 8, ilang beses winoter cannon ang BRP Datu Paduhinog. May 1.7 metro lang ang layo ng barko ng CCG. Pinatay rin daw ng barko ng CCG ang automatic identification system na paglabag sa International Regulations on Safety of Navigation. Pansamantalang nawala ng satellite at internet ang barko. Pasado alas 8 ng umaga, na-monitor ang isang maritime militia vessel na naghahatak ng lubid 100 metro mula sa BRP Datu Sumacuel. Bagay na pwede raw maglagay sa barko sa peligro. Mag-alas 9 ng umaga, ang BRP Datu Cabaylo naman ang binomba ng tubig. Ang panghaharas ng China, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea. Giit nila, final and legally binding ang 2016 Arbitral Award kung saan sinabing walang bisa ang 9-dash line ng China. Nakasaad rin dito na common fishing ground ang Bajo de Masinloc na mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales. Tapangan talaga yung loob talaga para mabuhay yung mga pamilya namin. Hanggat may dagat, tuloy lang po. Kahapon lang ng umaga nang bombahan din ng tubig ng CCG ang BRP Datu Dumangsil. Sa ikatlong araw po ng pagpapatrolya ng PCG at BFAR dito sa Bajo de Masinloc, kasalukuyan na pong niwa-water cannon ng barko ng China Coast Guard ang BRP Datu Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At nitong Lunes naman, 2 Pilipinong sundalo ang sugatan matapos ang pamamalo ng China Coast Guard sa mga Navy personnel sa Ayungin Shoal. Sa bagong pahayag ng China Coast Guard, tinawag na iligal ang paglalayag kanina ng mga barko ng Pilipinas, pati ang bangka ng mga mangingisda sa Bajo de Masinloc na tinawag nilang Wangyan daw. Bayolenteng pag-atake naman sa CCG ang tawag nila sa nangyari sa Ayungin Shoal. Babala ng China Coast Guard sa Pilipinas, itigil ang mga anilay mapang-udyok na gawain. Dati nang sinabi ng PCG at AFP na hindi mga Pilipino ang nagsimula ng gulo sa Ayungin Shoal. Sa huling araw ng 59th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Ministers Meeting and related meetings, pinagtibay ng European Union ang suporta nito sa 2016 arbitral ruling. The EU supports efforts by ASEAN and China to conclude a legally binding code of conduct in the South China Sea. Disputes must be settled through dialogue, not coercion. I wish to express my deep appreciation for the EU statement of deep concern regarding the incident which resulted in the injury of a Philippine Navy serviceman. Nagpasalamat din ang Pilipinas para sa 15 million euros o mahigit 1 billion pesos mula sa EU para sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng Armed Forces of the Philippines o AFP. This is the first ever European Peace Facility support to be implemented in the Indo-Pacific, and a clear demonstration that Europe is stepping up as a security partner in the region. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi.